It was 2015 when Clifford and I got married. And we just stayed in their parents' house from 2015 to 2016. And it was on 2016 when we finally moved in our house, which is this house. And because our loan just got approved. And ito yung picture ng pag-award nung house. Ayan. So, payat-payat pa kami dito, guys. And ang bata pa namin. But now, this 2024, our house is finally ours, guys. We finally paid off our loan and nabalik na sa amin yung title namin, and for reprocessing na lang yung title para tanggalin yung name ng bank dun sa annotations. Nabigay na sa amin yung title namin. Ito yung video niya, guys, or yung picture niya, guys. Ayan. So, tuwan-tuwa kami, guys, kasi nabalik na sa amin yung title namin and wala na kaming utang sa bangko. And we did it by means of principal payments. Our loan was originally loaned for 15-year term amortization. So, 15 years pa dapat namin siya babayaran, guys. But we paid it off for just 8 years. So, from 2016 hanggang this year. So, nabayaran na namin lahat ng principal na inutang namin para dito sa bahay namin. How are we able to be debt-free? After 8 years lang, guys. So, the secret here is have a prudent and simple lifestyle, guys. So, for 8 years or for 7 years mula nung nanganak ako, tipid-tipid lang talaga kami, guys. Hindi sa ibang tao, tipid sa sarili namin. What do we mean by that? Halimbawa, sa mga parents namin, pag birthday nila, pag kailangan nila ng pera, hindi kami nagtitipid doon, guys. Kapag may kailangan ng tulong, nagbibigay kami. Pag may mga donation, nagbibigay kami. Sa church, nagbibigay kami. Sa lahat ng kailangan bigyan sa ibang tao, nagbibigay kami, guys. Ang tinitipid namin, yung sarili namin, guys. Halimbawa, yung kakainin namin, guys, yung mura lang, yung 100 pesos lang, guys. Halimbawa, pupunta kami sa mall, ang budget lang namin, 100 pesos and above per head, ganon. And mahilig kami dati sa food court minsan kasi mura lang doon, guys, yung mga sizzling pork chop, yung mga sizzling liempo. Mahilig kami doon, guys. Pero, iwas-iwasan nyo rin yun, guys, kasi nakarami siya ng cholesterol sa katawan, no? Doon tinamaan si Clip din. And, halimbawa, yung mga outing-outing, hindi kami nag-international travel for 7 years since na nanganak ako. So, mula nung kinasal kami ni Cliff hanggang 2016, nung bago ako mabuntis, so nakakapag-international travel kami by means of my company because pinapadala ako sa ibang bansa ng company ko with allowances yon. So, because of those allowances, nakapundar kami ng mga furniture namin and yung appliances namin. So, malaking tulong din yun, guys. So, after nung 1 year na yon na nakakapag-travel kami internationally, nag-decide na kami na magkaroon ng baby. Noong 2016, nabuntis na ako. So, mula noon, hindi na kami nakapag-international travel kasi saktuhan lang yung budget, guys. Sakto-sakto lang yung sahod namin. Hindi kami makakapag-afford ng other na gastos. Halimbawa, kung gusto namin mag-travel sa ibang bansa, hindi na namin ma-afford kasi syempre may baby ka na, priority mo na yung baby mo, and yung loan mo, nagbabayad ka na amortization. So, naalala ko nun, guys, nung nagaya yung kapatid ko na mag-Taiwan kasi kasama yung mama ko and para mag-enjoy nga kami. So, hindi kami nakasama doon, guys, kasi sakto-sakto lang talaga yung budget namin. Wala kami budget na pang Taiwan. Pero, nagbigay ako sa parent ko, sa mama ko, ng pocket money niya. So, nag-enjoy naman sila, guys. Pero, meron, diba, guys, na syempre may konting kirot kasi hindi ka nakasama. Ayun, so tinis-tiis lang namin yun kasi alam namin wala talagang budget, hindi rin kami nakakapag-splurge masyado. So
So, halimbawa, may cravings ako. Hindi lahat yun nasusunod kasi, halimbawa, mahal yung cravings ko, ganun. Hindi ako buntis ha. Cravings as in yung, halimbawa, ay, sarap naman itong pagkain na to. Parang masarap-sarap kainin. Yun, hindi yun nasusunod din masyado. Tapos, tanda ko pa nga kapag Christmas, tuwang-tuwa kami kapag nireregaluhan kami ng mga kailangan namin kasi hindi namin sila nabibili talaga. Halimbawa, binigyan ako ng damit. Tuwang-tuwa ako, ay, may damit ako, may bago akong damit. Pero, dahil kay God, nagkaroon kami ng promotion ni Cliff nung sumunod na mga taon. So, nagkaroon ng promotion si Cliff, nagkaroon ako ng promotion. So, nagkaroon kami ng extra money. So, sa ibang tao, or kung ikaw, isipin mo, uy, nagka-promotion ako, may extra money ako, pwede na ako gumasa sa mga gusto ko, pwede na akong bumili ng damit na gusto ko, pwede na akong mag-travel ng gusto ko. Hindi kami naging ganon, guys. Dahil nga, may utang pa kami, may loan pa kami, inuna namin yon, guys, na bayaran. Nag-ipon kami sa every sahod namin, may amount kami na nakalaan para sa principal payment sa loan namin. So, principal payment, guys, pwede nyo gawin yun sa loan nyo, be it sa car or sa house loan nyo, guys. So, alam ko sa car, may konting payment lang yun. Kapag nakompleto mo na yung principal payment mo sa car mo, may babayaran ka lang na konti para sa cancellation. Hindi siya masyado ideal sa car, guys, kasi may babayaran ka na medyo malaki-laki din. Sa housing loan naman, kapag nakompleto mo na yung principal payment, so minimal lang yung cancellation fee niya, guys. Parang less than 1,000 pesos lang siya. Para mga 500. Pero sa principal payment, guys, ang rule dito is you can pay your principal for a minimum amount of 6 times ng monthly amortization mo. Halimbawa, ang monthly amortization mo is 20,000. Ang minimum na pwede mong ihulog for principal payment is 120,000 because 20,000 times 6, so 120,000 yung kailangan mong ipunin para maihulog mo dun sa principal payment. So, pwede ka maghulog na mas malaki doon, about 300,000, 500,000. Kung ano yung maipon mo, pwede mong i-principal payment na kagad yon sa loan mo. So, halimbawa, halimbawa, ang loan namin is 3 million. So, nakaipon kami halimbawa, 500,000, ganon. Ihuhulog na namin yun dun sa bangko namin, sa bank account namin. Tapos, after namin ihulog sa bank account namin, kukontakin namin through email yung mga nagpa-process ng loan namin. Sasabihin namin, okay, ready na yung 500,000 namin, please process it for principal payment. Tapos, after nila ma-process for principal payment, magsisend sila, guys, ng recomputation ng loan mo. Doon mo makikita, guys, na ang laki ng nabawas sa principal. And doon mo rin makikita na liliit yung monthly amortization mo. So, doon ka mai-inspire na maghulog talaga for principal payment lagi. Doon ka mai-inspire na tapusin na yung loan mo kasi makikita mo yung progress mo eh. Ang liit na. Halimbawa, kung yung monthly amortization mo bago ka magbayad ng principal is 20,000 pesos, so magiging 18,000 pesos na siya after ng principal payment mo. Doon ka ma-inspire na kompletuhin yung principal payment mo. And doon mo rin makikita na halos 1/3 lang ng monthly amortization mo is yung napupunta sa principal payment mo. And yung 2/3 nun, guys, interest yun. Ang laki ng napupunta sa interest mo. And kung kukumpletuhin mo yung monthly amortization mo, halos doble ng niloan na amount mo yung total na mapupunta sa bangko. So, ang laki talaga, guys. Doon namin naisipan na, okay, it's time na mag-start na tayo ng principal payment. And nag-start kami ng principal payment nung pandemic. So, parang 2021 kami nag-start. Nag-ipon kami nung buong all throughout ng 7 years na yon. So, yung naipon namin, hindi naman kasi siya ganun kalaki. So, yung naipon namin, pina-principal payment na namin yun, guys. Tapos, after nun, na-inspire kami, tara, tapusin na natin to, guys. Tapusin na natin tong loan na to para maging debt-free na tayo. Magkaroon tayo ng financial freedom. The key is talaga is to prioritize all your loan and debt payments, guys. Kasi mahirap yung may utang ka eh. Mahirap yung may utang ka sa ibang tao. Mahirap yung may loan ka. Paano kung mawala ka bigla ng trabaho? Anong pambabayad mo dun sa loan mo, diba? So, hanggat maaari kung may pera ka, ihulog mo na yun dun sa loan mo or sa
utang mo, ipambayad mo na sa utang mo, guys. Kasi, para magkaroon ka na ng financial freedom, mahirap kasi talaga guys kung may utang ka. So, ayun guys. So, nung unang payment namin, na-inspire na kami na mag-ipon talaga ng so, konting tipid lang sa lifestyle. Alam mo yung kurot system? Yung kurot system, yung kukurot-kurutin mo yung gastos mo. Pero yung mga kinukurot mo yun, pag inipon mo yun, malaki yun. Halimbawa, kurot-kurutin mo yung presyo ng kakainin mo sa restaurant. Ganon, halimbawa, liit-liitan mo lang yung budget mo sa pangkain mo sa restaurant, sa pangbili mo ng damit, ganon. So, pag inipon mo yun, guys, malaki-laki din yun, guys. And, ayun nga, 7 years kami hindi nag-international travel. So, malaki-laking tipid din yun, guys. So, hindi naman kami nagkulang din sa travel. So, may mga domestic travels din kami. Nakapag-Bohol kami. Ayan. Ito yung vlog namin. And may mga domestic travels din kami. Mga local travels din kami. Ito yung mga pinuntahan namin. And malaking tulong din yung mga 13th month pay namin na inipon namin. Oo guys, kailangan mo mag-tithe. So, wag mo kakalimutan yan na ibawas yung tithe dun sa 13th month pay niya, guys. So, as Christian, ayun, may mga 10% na tithe for every fruits of labor mo. Ayun. So, wag nyo kakalimutan yan, guys. And wag nyo rin kalimutang mag-help sa kapwa lang, guys. So, ayun nga, guys, yung 13th month pay, kapag tinabi mo yun, imbes na ipang splurge mo, ay, bibili akong bagong damit, may 13th month pay ako, laki-laki ng pera ko, o kaya magta-travel ako, o kaya manlilibre ako ng o kaya food trip tayo ng food trip, ganon. I deserve this, deserve ko to. Kapag inipon mo kasi yung 13th month pay mo, pwede mo na rin yung ipang principal payment. So, every year yon yung mga 13th month pay namin, inipon namin yun. So, nung alam na namin na makakaya na naming bayaran lahat ng principal, so, nakaipon na kami ng pang-final principal payment namin, guys. Doon na kami nag-start na maging confident na mag-travel sa ibang bansa. So, ito nga, guys, yung Japan travel namin, 2023. Ayan. Nag-ipon din kami, guys, para dyan sa Japan travel namin. Nag-ipon din kami na pang shopping doon. All God's provision, guys. Yung promotion, yung pag-survive namin sa mga gastos, yung mga biglaang gastos. Si God lahat yun, guys. Ayun yung mga tao na nanlibre sa amin dati ng mga pagkain sa restaurant. Mga panahon na sakto lang kami, sakto-sakto lang talaga kami. Thank you sa inyo, guys. And thank you, God, for the provision. And ayun, guys, dahil nga alam na namin na kaya na namin i-pay off yung loan namin, nakapag-start na kami ng international travel this 2023. Ayun nga, nakapag-Japan kami, nakapag-Taiwan din kami. And yung latest namin, yung sa Thailand. Upcoming pa lang yung vlog namin doon sa Thailand. Watch out for it, guys. Si God lang talaga yung ultimate financial advisor mo, guys. Si God din naman kasi yung parang nagsabi sa amin na be simple lang, guys. Be prudent lang, guys. Sa panahon na mag-iipon ka para sa bahay mo. Sa panahon na sakto-sakto ka lang. I will give you provision. I will give you promotion in due time. In my time. In the right time. Dadating din sa atin yan, guys, yung right time na dadating or bubuhos yung blessings, guys. I hope every one of us will experience God's grace and God's provision and God's miracle. So, ayun, guys, I hope you were inspired and you got ideas on how to have a financial freedom or to have a debt-free life and how to make ipon sa pera mo and have a prudent and simple lifestyle. And dadating din, guys, yung time na pag tumingin ka sa menu, sige, ito gusto kong orderin, pero hindi mo natitignan yung price sa menu. Sana dumating tayo doon, guys, sa time na yon. And I hope God will bless you too. God will give you grace too and help you in your financial freedom, guys. I prayed for all of us to experience that kind of life someday or soon. And I hope you enjoy this video. I hope you got informed with this video. And please like and subscribe to our channel, guys. And sana continue to support us. Continue to watch our videos. Guys, thank you for watching. See you on our next video. Bye!